Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. So ini nga inshallah, yung mga fawaid, mga pakinabang ng pagiging maaga sa anumang bagay. Kasi lahat ng bagay na mabuti, dapat pinapaaga natin ang paggawa nito, inshallah. Maaga na sa kahulugan na maaga na gagawin nito sa pinakamaagang oras, o maagap na bago pa man magka-problema o ano pa man, ay nasusolusyonan, inshallah. So kabilang dito yung mga binanggit na mga fawaid. Alhamdulillah. So meron ditong ilan. So yung una, nilul ajri wa husulil baraka. Kapag maaga yung tao sa paggawa ng kabutihan, anumang kabutihan, hindi lang pag-aaral, magkakamit siya ng gantimpala inshallah at magkakamit siya ng baraka sa kanyang gawain. Pangalawa, anna man bakkara fi dhihabi lidirasa sayakunu nashitan. Si magang pumupunta sa pag-aaral, ano pa mang mga bagay na mahalagang gawin, masigla siya, inshallah. Kasi nandun pa yung buo niyang lakas. Halimbawa, kagagising niya lang sa umaga, paglalaanan niya ng oras yung bagay, masigla siya, inshallah. Pwede na lang sa puyat. Kasi paggising na sa umaga, wala yun, inaantok pa yun. Kaya nga mainam din siyempre yung kasama na rin sana pagpapaaga yung maagang pagtulog, inshallah. Maagang pagtulog nang sa gayon ay maaga ka rin gigising sa paggawa ng mabuti. Pangatlo, na pakinabang ng pagpapaaga sa mga gawain, tandimul waqt wal istifadatu minhu. Kabilang ito sa pagsasaayos sa oras ng tao at mahusay na pakikinabang sa kanyang gawain. Kasi kung gagawin mo ng maaga ang isang bagay, ibig sabihin, hindi may bakante kang oras na marami na matitira pagkatapos mong magawa yun. Kaysa halimbawa, inisip mo mamaya mo na lang gagawin. Kadalasan yung mga taong ganun, inisip nila mamaya na lang nila gagawin yung isang bagay. Wala silang ginagawa habang naghihintay na dumating yung oras na yun na sipagin silang gawin yung gusto nilang gawin. Wala rin silang maisip na ibang gagawin. Hindi gawin na nila. Gawin na nila. Tapos, magkakaroon na siya ng pagkakataon na gawin pa ang ibang mga bagay. Inshallah. Ang mga maalam at sinumang matagumpay sa kanilang buhay dito sa dunya, makikita ninyo kung paano silang nagpapahalaga sa kanilang oras. Kung paano nila pinapamahalaan ang kanilang oras. Hindi nila ito nilulustay sa kung saan-saan lang. Lalong-lalo na ngayon, yung mga tao. Lahat ng tao ngayon halos nakayuko Ganun sila lahat. Maglalakad na lang yun. Kaya may mga nahuhulog sa imbornal Hindi tinitingnan yung diadaanan niya. May nahulog, may nasagasaan, may nahuntog sa poste. Kasi ultimo yun, wala na. Nakayuko. Pang-apat, fit tabkiri, Aunun ala hudurid darsi min awwalihi. Fala yufawwituhu at ta'rif. Sa pagiging maaga sa pag-aaral, di sa iba pang mga bagay inshallah. So, sa pag-aaral sa mga aralin, kapag nandun ka sa unang oras pa lamang nito, hindi mo malalampasan o hindi ka magmimintis sa pagdalo, lalong-lalo na doon sa tinatawag na at ta'rif. Kasi ang simula ng madalas na simula ng mga pag-aaral ang tinatawag na ta'rif. Ta'rif, kumbaga introduction doon sa tinatalakay. At alam natin kapag hindi mo naiintindihan ng maayos yung introduction ng anumang bagay, yung basic sa anumang bagay, hindi mo na rin maintindihan yung mga susunod doon. Hindi mo na rin maintindihan kung anumang susunod doon. So importante, nadadalo ang tao ng maaga. Khamisan,
min fawaidit tabkiri al-julusu kariban min ash-shaykhi wa sima'u kalamihi biwuduhi. Panglima, sa mga pakinabang ng pag-aaral na may pagkakataon ka na makaupo na malapit doon sa nagtuturo. Lalong-lalo doon sa mga malalaking masjid. Dito, okay lang naman kasi maliit lang yung masjid natin. Yung malalaking masjid, may mga pag-aaral, kapag nahuli ka lang ng konti, wala na, nandoon ka na sa dulo, nasa pinto ka na. Maraming dumadalo. Alhamdulillah. So dito, hindi masyadong issue ito. Yung nakaupo ka sa likod, walang problema. Pero may mga masjid na malalaki at napupuno yung masjid. So magkakaroon ka ng pagkakataon na maupo malapit sa nagtuturo at makapakinig ng malinaw sa kanya kasi malapit ka. Alhamdulillah. At meron pa bang sadisan? Ito, pang-anim, la syakka annahu bitawfiqillahi ta'ala. Ang pagiging maaga mo sa pag-aaral at anumang mabubuting mga gawain ay palatandaan na ikaw ay ginagabayan ni Allah. Siyempre, ang kabaligtaran nito ay totoo rin. Sino mang laging late sa anumang mabuting gawain ay tanda na hindi siya ginagabayan ni Allah. Di mas masahol pa yung talaga. Mas masahol pa yung hindi talaga pumupunta o hindi talaga dumadalo sa mga pag-aaral, waliyadu billah. So ito ay anim na mga pakinabang ng pagdalo ng maaga sa mga pag-aaral. Alhamdulillah. So yung una, awalan, nilul ajri wa husulil barakah al-warida fi qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yung pagkakamit ng gantimpala ni Allah at baraka sa mga gawain, ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Allah, gawin mong mabiyaya para sa aking umma ang umaga nito o yung mga maagang oras nito. Waliya'lam al-Muslim annahu idha bakara fa innahu bitawfiqillah. Marapat na malaman ng Muslim na anumang pagpapaaga niya sa mabubuting gawain ay nasa gabay ni Allah. Yan nga, katulad yung nabanggit dito, yung pang-anim, ang pagdalo ng tao ng maaga sa mabubuting mga gawain ay nagpapakita na ikaw ay ginagabayan ni Allah. Na mahal ka ni Allah, kumbaga. Kasi kung hindi ka mahal ni Allah, hayaan ka lang niya na laging nauhuli sa mabubuting gawain o baka hindi ka na gumagawa ng mabubuting gawain. Huli ka sa sala ng jamaa o hindi ka dumadalo sa sala ng jamaa, yun ay palatandaan na hindi ka mahal ni Allah. Kasi inililigaw ka na ni Allah. Kaya nga nakatakot para sa sino man na makita mo yung pagkaligaw na lumilitaw na sa kanilang mga katauhan o sa kanilang mga pagkatao, sa kanilang ugali na maaring anumang oras, anumang araw, abutan sila ng kamatayan sa ganung kalagayan na nagmamalaki o kaya ay namiminsala sa kapwa. Siyempre, sumusuway kay Allah. Pero yung kabaligtaran nun, ito nga, sa mga kalagayan ng mananampalataya, sila ay nagiging maaga sa paggawa ng mabuti, lalong-lalo na pag-aaral dahil sa biyaya ni Allah. Nga, sayuwaffiku lil khairi kama kana min rawi hadal hadith wa huwa Sakhar al-Ghamdi. Si Allah, ginagabayan niya ang taong maaga sa paggawa ng mabubuting gawain. Katulad ng kung paanong ginabayan ni Allah yung tagapag-ulat ng hadith na ito, di ba, si Sakhar al-Ghamdi, na kahit sa pagnenegosyo, ginawa niyang maaga ang kanyang pagnenegosyo. Alhamdulillah, at siya nga ay nagkamit ng biyaya ni Allah. Naging mabiyaya ang kanyang negosyo. Annahu idha kana ba'atha tijaratan ba'athahum awwalan nahar. Na siya kapag merong negosyo, may papadala siyang caravan. Mga caravan kasi noon May siya mga caravan, papadala niya ng Syria, papadala niya ng Yemen o sa iba pang mga lugar. Pinadadala niya ito ng maaga, sa umaga pa lang. Fa'athara wa kathara maluhu. At
Dahil dito dumami ang kanyang yaman, alhamdulillah. So yung hadith na ito, inulat ni Imam at-Tirmidhi. Yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. O Allah, gawin mong mabiyaya para sa aking umma ang umaga nila. Pangalawang fawaid, anna man bakkara fi dhihabihi lidirasati sayakunu nashitan. Ang maaga na pumupunta sa aralin o sa iba pa mga gawain, inshallah, ay nagiging masigla. Baidan anil kasli wal khumul. At siya ay malayo, inshallah, sa pagiging tamad at pagiging yung pagkainip. Kumbaga, kasi siya mismo, kumbaga yung sarili niya, yung utak niya, ay nakakondisyon na yung ginagawa niya mahalaga. Yun din yung positibong epekto nito na kapag merong bagay na maagang ginagawa ang tao, ang naiisip ng tao sa bagay na gawain na yun, mahalaga kasi ginagawa niya ng maaga. At kapag para sa iyo ay mahalaga ang isang gawain, hindi ka tatamarin na gawin ng anumang gawain. Hindi ka tatamarin. Bawa niyan, sala. Mahalaga ito para sa iyo, pupunta ka ng maaga, hindi ka talaga tatamarin kahit kailan sa sala. Pero kung ang sala para sa iyo istorbo yung sala, isipin mo, sala na naman. Ginagawa ko pa itong fish pond ko istorbo yung sala. So, ganun na talaga iisipin mo. Istorbo. Yan yun, pagdating mo, late ka palagi sa sala. At kahit sa iba pang mga bagay. Kung mahalaga sa yung trabaho, maga ka rin darating sa trabaho, inshallah. Kasi kung hindi mahalaga sa yung trabaho, iniisip mo, bahala ng malit. Kung gusto nila, sisantihin nila ako. Di ba ganun pag hindi mo pinahalagahan? Pero kapag maaga mong ginagawa yung pag-aaral, pa mabuting gawain, kumbaga para sa iyo, yun ay mahalaga, sisipagin ka rin, inshallah. Sisipagin ka at hindi ka rin maiinip, mayayamot sa paggawa ng gawain na ito, alhamdulillah. Parang yan pag yung may kasabihan, merong mga trabaho na sa sobrang gusto mo yung trabaho, para kang hindi nagtatrabaho para ka lang naglalaro, para ka lang naglilibang, sobrang gusto mo yung trabaho. At sa sobrang maganda yung yung environment ng trabaho, hindi mo nararamdaman halos yung pagod kasi maganda yung environment. Hindi ko alam kung saan yun. Hindi ko alam saan yung sinasabi nilang trabaho na parang hindi mo nararamdaman na. Pero maaaring hindi naman siguro kompletong ganun na hindi mo nararamdaman na nagtatrabaho ka. Pero may ganun kapag yung trabaho gustong-gusto mo, ay maaaring galing yung pakiramdam mo. So sinisipag ka, hindi ka nakaramdam ng pagod, hindi ka naiinip. Ganun inshallah. Kung pinahalagahan ng tao ang trabaho, unang-una sa lahat, syempre. Pangatlo, matatagpuan sa pagpapaaga sa mabuting gawain yung tanzimul waqt wal istinfadatu minhu. Yung tanzim, yung pagsasaayos, paglalagay ng sistema sa oras. At ang istifada minhu, pakikinabang dito. Tanzim, actually importante itong sinasabi na ito na tanzim. Kasi sa anumang bagay na gagawin ng tao, meron siya kailangan na i-organize, negosyo o trabaho. Ang unang gagawin ng tao, yung systemization na tinatawag. Maglalagay ka ng sistema. Yun, tanzim, maglalagay ka ng sistema. Anong unang dapat gagawin, pangalawa, pangatlo. Tapos pag nagawa mo na yung system, na-systemize mo na, may system na, may isa na namang gagawing system, pagagandahin mo pa. At syempre, yung systemization na yun, ang unang tinitingnan doon, oras Oras. Kasi sa anumang negosyo, sa oras madalas natatalo ang mga negosyo. Diba, namamakyaw ka ng mamakyaw ka, kontrata. O pinakyaw mo yung isang trabaho, iniisip mo, tinitingnan mo yung trabaho. Sige, matatapos ko to ng 3 araw. Yung araw mo, sabihin natin yung araw mo, 1,000, para na lang madali ma-compute. Sana all.
Inshallah. 1,000 yung araw mo. So 3,000. Sige, papakyawin ko yung 3,000. 3,000 na, labor lang, materials doon sa, sa may-ari ng bahay. Gamit ako na magdadala, 3,000. 5 araw ka na doon. 5 araw, di mo pa natatapos. Kasi meron kang hindi nakita na problema. O di lugi ka, talo ka na sa Talo ka na sa pakyaw mo, kumbaga. Kapag gano'n. Hindi mo naayos yung oras. So ngayon rin yung mangyayari sa tao na hindi niya isinasaayos yung oras niya. Kung walang tandim, kumbaga hindi siya makikinabang dun sa kanyang ginagawa. Pero kung ginawa mo na siya ng maaga, maayos mo na ngayon oras mo. Bawa yung ngayon, pinakyaw mo, di ba? Sige, 3,000. Natapos mo ng 2 araw. O di may libre ka na 1 araw na naman. Tapos meron pa naman nagpapapakyaw agad. O di kinuha mo na yung trabaho na yun ulit. O di kumita ka kasi maaga mong ginawa, maaga mong natapos yung trabaho, nakinabang ka ng husto sa iyong oras. Alhamdulillah. Kahit sa mga sa mga pabrika, bandang huli sa systemization kasi, importante yung yung efficiency. Ang kahulugan ng efficiency, magawa mo yung pinakamaraming gawain sa loob ng pinakamaikling oras. Kumbaga, sulit na sulit yung oras. Ang efficiency, work done times yung yung oras. So mas maikli yung oras, mas madami yung magagawa, mas efficient yung sistema. Kaya nga marami sa mga gumagawa ngayon, gumagamit na talaga sila ng makina para maging mabilis yung production. So ganoon din sa pag-aaral. Gawin mo ng sistema, inshallah, na mapapakinabangan mo yung oras mo. Dahil dito, kapag nagkaroon ng tandim, hayto yastati'u at-tullab wat-talibat al-istifadatu min awqatiha. Kapag ganito, ang ginawa nila, ang mga estudyanteng lalaki at babae, inshallah, ay may kinabang sa kanilang oras. Sa bawat systematization, oras ang unang talaga pinaprioritize nila, oras. Kasi ngayong oras, alam nila, hindi na yung mababalik. Kapag lumipas na yung oras na walang production, bawa, naantala yung production, may nagbara. May nagbara doon sa pabrika. Lahat ng mga susunod doon, maapektuhan. Lahat. Halimbawa na yan, sa tren, sa LRT, halimbawa, lagi may aberya doon Noong nakaraan, may sumabog doon, kuryente. Kung ano yung naputol doon na linya, wala na. Kung sa gitna yung sira, di wala na, hindi na makakatakbo yung tren doon. Hanggang doon lang siya. Kaya dapat maayos ang sistema ng tao, inshallah, sa kanyang paggawa. Kahit sa pag-aaral. Yan nga, amma man ta'akhara wa sawwafa, fa innahu tatarakam alayhi al-a'mal wal wajibat. Pero yung tao na laging nahuhuli sa paggawa ng mga gawain at tinaantala niya ito, yung nga manyana habit ng mga Pilipino, mamaya na lang, bukas na lang. Manyana, salitang Kastila yun, ibig sabihin, parang mamaya, parang doon nga galing yung salitang manyana mamaya o saka na lang, ganun. Kapag ganun yung mentalidad ng tao, hindi pa naman kailangan yan madidisgrasya ka talaga kasi iniisip mo pwede pang ipagpaliban pero yung bagay na yun na inantala mo, doon nakasalala yung iba pang mga gawain. So dahil doon, di na rin tuloy magagawa yung iba pang mga gawain. Halimbawa niyan, sample na natin uli sakina. Yung sakina, hindi makakapag-operate na walang business permit. Yung problema, wala na nga siyang business permit, hindi siya makakuha business permit kasi marami siyang kulang. Ultimo building permit, wala pala. Paano mo mabubuksan yun? Paano kikita yung sakina? So hindi mo pwede pagpapaliban ng anumang bagay. Bukod doon sa, kumbaga,
matutukoy mo sa systemization na. Dapat alam mo kung ano yung mauunang gagawin at dapat alam mo na unahin mo yung dapat na gagawin o magawa mo yun ng maaga. So hindi lang sa paggawa ng maaga, kailangan alam mo rin kung ano yung uunahin na gagawin. So yun nga, yung tanvim. So dapat mayroong sistema. Hindi mo pwedeng ipagpapaliban ng isang bagay na mahalaga. Gusto mo ng bahay. Gusto mo ng bahay, imagine mo kagad yung bahay mo, malaki, maganda. Wala kang poste, kasi pinagpapaliban mo yung paggawa ng poste. Pero namili ka na namili ng yung binili mo pa, roof tiles. Para maganda. Mahingit yung mga kapitbahay ko nito, roof tiles. So bili ka, tinambak mo na doon sa bodega mo, roof tiles. Tamad-tamad mo, hindi mo nga inuna yung haligi. Saan mo kakabit yun? Saan mo ikakabit yun? So tandim, mahalaga yung tandim. Paglalagay ng tao ng sistema. At ganyan din, وَيَجْزَمُ وَقْتَهُ بِالْمُتَطَلِّبَاتِ الدِّرَاسِيَّةِ فَلَا يَسْتَطِيعُ إِلَّا تَنْفِيذُ بَعْدَهُ. Yun nga, isang problema kapag walang sistema, di ba? Pati sa oras wala kang sistema. Sa oras na ginusto mo nang gawin yung isang bagay, maaring kulang na yung oras na natitira pala. Kasi hindi mo na-realize, marami palang gagawin. Bawa dito, yung example kasi dito yung wajibat, assignment. Yung tao na late na niya ginawa yung kanyang assignment. May assignment kayo, di ba? Ngayon di ba sabihin natin ngayon, Lunes, bukas Martes. So yung tao, iniisip niya, bukas ko na lang umaga gagawin bago pumasok, pareho lang naman. Ang dami pala niyang assignment. Guilty ka, di ba? Ang dami niyang assignment. Gising siya. After Pajar, ginawa na niya, assignment niya. Meron palang matinding assignment doon. Ako, hindi niya kayang matapos hanggang alas 7 bago yung klase. Inisip niya, paano ito matatapos? 30 minutes na lang, hindi pa siya kumakain, hindi pa siya naliligo. Ngayon, gagawin mo katulad ng ginagawa ng karamihan. Absent na lang. Absent na lang. Ma'am, ganito kaya ito nakapasok. Daling ko na yung assignment pag makapasok. So, nabibitin ka sa oras kasi pinagpapaliban mo At yun nga din, sa systemization, meron tinatawag na domino effect. Kapag naantala yung isa, parang sasakyan, tumigil yung nasa harapan. Lahat ng sasakyan nasa likod nun, titigil na rin yun, hindi na yung makaabante. Lalo na kung wala naman dadaanan dito sa kabila, hindi na yun naabante. So, ganoon din yung tao sa kanyang oras. Kapag inantala niya isang bagay, anumang bagay na kasunod nun, maantala na lahat-lahat. Pwede gawin mo na yung dapat gawin. Alam mo, hindi lamang kung ano yung uunahin, alam mo rin kung anong oras siya dapat gagawin. Inshallah. Ngayon nga, gawin ito sa pinakamagang oras, nang sa gayon, marami kang magagawa. Naranasan ko to sa trabaho ako, pabrika. Ang pinakagusto ko talagang oras sa pagtatrabaho, kasi 24 hours yun Swift. Wala na yatang ganun ngayon Yung manok, yung Swift na manok, trabaho ko sa sa Manggahan, sa Pasig. Trabaho ko doon. May 3 shift alas 6 ng umaga hanggang alas 2. Tapos alas 2 hanggang alas 10. Alas 10 hanggang alas 6. Yung pinakagusto ko dong shift, yung panggabi. Kasi may night differential May night differential. Tapos paggabi, pag uwi mo, tulog ka lang konti sa bahay, tapos pwede ka nang mamasyal. Hindi pa ako Muslim nun Pwede pa ako mamasyal. Bago pumasok, pwede mamasyal. Ganun. Tapos pangalawang okay na schedule, yung 6 to 2. Yung umaga. Kasi paglabas mo ng trabaho, may oras ka pang mamasyal uli. 6 to 2. Pero yung pinakaayaw ko talaga yung 2 to 10 na schedule. Kasi pagka ganung oras, di ba gabi yung trabaho mo, umaga pag uwi mo, marami ka pang magagawang iba Marami ka pang magagawang iba. O gayon din, kapag umaga yung trabaho, 6 to 2, paglabas mo ng alas 2 ng hapon, marami ka pang pwedeng magagawa. So ganun din. Tapusin mo na maaga yung trabaho, di marami ka pang iba pang magagawa, inshallah, na mga gawain. Say nga, bihadhil munasabah,
uakkidu alal jami'i ahamiyat al-istifadati min awqatiha. Dahil dito, inihimo ko ang lahat na pakinabangan nila ng husto ang kanilang mga oras. Walhadru min tadji'i awqatihim. At nagbababala daw si Sheikh sa paglulustay sa mga oras natin, duna an yastafidu minha, na hindi natin ito pinapakinabangan. Pakinabangan natin ng husto ang ating oras, inshallah. Fayandimu ba'da dhalika litafritihim. Dahil kung di nila gagawin ito, magsisisi sila sa kanilang ginawang pagpapabaya. So hanggang dito na lang muna yung talakayin natin inshallah. Pero bago natin tapusin ito, may naalala ko bigla eh. Yung tinatawag nila na multitasking, di ba? Dalawa yung ginagawa mo. Actually, ginagawa ko yun eh. Kasi yung negosyo ko, yung leather nga, ano naman eh. Habang nagtatahi ako ng wallet, ng bag, alhamdulillah. Pwede naman ako makinig ng lecture. So yung mga ganong multitasking, walang problema. Kasi hindi naman siya sagabal sa sa isa't isa. Ang problema sa multitasking, kapag yung dalawang trabaho pinagsabay mo, hindi sila bagay na pagsabayin. May mga trabahong ganun eh, na kumbaga, halimbawa, delikado. Hindi pwedeng malilingat ka eh. Yung kabilang sa mga hindi pwedeng mag-multitask dito, pagmamaneho. Nagmamaneho ka, tas may ka-text ka. Hindi ko alam bakit nila ginagawa yun eh. Nagte-text habang nagmamaneho. Pwede mo naman tawagan. Diba? Pwede naman nilang tawagan. Bakit kailangan text pa? So, nangyayari, tawag doon distracted driving at meron na yung penalty ngayon sa LTO tsaka sa iba pa. Na hindi siya nababagay. So hindi lahat ng multitasking ay bagay sa isa't isa. Hindi pwedeng dalawang bagay yung ginagawa mong sabay ay efficient ka. Nagiging efficient ka sa iyong oras kasi pwede mangyayari. Dahil pinagsabay mo yung dalawang bagay, inisip mo, di ba? Dalawang bagay yung ginagawa mo sa isang oras lang. Pero maaaring mangyari kapag hindi nababagay yung multitasking mo sa isa't isa. Magiging sagabal eh. Magiging sagabal yung isang trabaho doon sa isa pang trabaho. Pwede siguro, di ba? Nagluluto ka habang nag-aalaga ng bata. Pwedeng pa yun eh. Kahulugan din ng yung multitasking na hindi nababagay sa isa't isa. Karga-karga mo yung baby, nagpiprito ka ng bangus. O di kawawa yung baby. Paglaki ng baby, Nay, bakit ang dami kong peklat sa mukha? sabi ng nanay, pasensya ka na anak, mali kasi pagkaintindi ko ng multitasking eh. Kala ko pwede pagsabayin yung pagpapadede ng bata habang nagpiprito ng bangus. So may mga multitasking na hindi pwedeng pagsabayin. So dapat may din. Sistema talaga. Ang lahat ay magsisimula sa pagkakaroon ng sistema, katulad din kay Allah, di ba? Tingnan natin yung pagkakalikha ni Allah. Sinistema niya talaga lahat. Lahat may sistema. Inuna niyang likhain yung mga dapat unahin na likhain bago pa man malikha yung ibang mga bagay. Alhamdulillah. So, ganito na lang muna insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.